hapon, buenas tardes, Metro General Santos. Magandang hapon. Mapya Malulem Sok Sergeant, kininyong alagad Kabrigadang Erin de Hecasyon. Mayad gapon mga kabrigada, ako si Kabrigada Abner Francisco. Makauban mininyo mataghapon diri sa programang mukalampag sa mga ahensya sa gobyerno o pribadong mga tao nga wala giaksyonan ng mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mga hingtungtan. Maong sa mareklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pa riyan! Adlaw nga Webes, mga kabrigada, November 25, 2021, 30 days na nagayod, mga kabrigada, Pasko na. Wala kong giingon Kabrigadang Abner, usa na lang kabulan. Mahumaning week na ni 29 days to go na lang. Karon 30 days to go na lang mga kabrigada. Merry Christmas! Nakasabit na ba mo parol? Di nasa inyong panimalay? Panimalay. Wala pa, busy kayo. Sa mo apod. Amo po balay, Kabrigadang Abner, wa pa pod mi. Sa mga balay bitaw nakasabit. Pero nagasiga-siga naman siguro inyong mga Christmas lights. Wala pa po, parihot na. Wala gigin bitaw nato na, murag busy man kaayo ka, oy. Kay Lagi no? Oh, gabiin na mo uli. Dulong pamuhawa. Dulong pamuhawa. Anong kinabuhi naman sa radyo o sa TV? Lagi, no? Kanang ingon bitaw nato kung dati Kabrigada Abner na dili kay ana ka busy bitaw or wala ta sinani na profesyon, makadalikyat patagpalit og kanang Christmas lights, di ba? Napay panahon ba? Pero wa tay karon mga kabrigada murag wa na jud maskin holiday. Oh, di ba? Unsa ang ano, sir? Unsa man gud kayang Domingo mga nato, isurusuroy mga nato. Isgutan may kalabutan sa inyong komunidad, bisan pa man personal nga issue o pribadong individual nga gusto niyo ireklamo o problema nga bot ninyong mahatagan o igong pagtagad. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinoangan sa ilang partner, di pwede yan, diskutan nato na diri sa atong programa. Kung doon na po mo yung mga legal nga mga pangutana, ipadala nyo mga mensahe sa numero nga nasa inyong TV screen o dili ka i-message ninyo ang atong official Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada, una, doon ako'y nabanggaan nga tao sa traffic light. Nikalit lang siyag tabok, bisag naka-green light. Imbis siya ang masamdan, ako na noon ang nasamdan. Akong pangutana, aduna bakoy tulubagon, ani attorney. O kay kaduhang pangutana, gikan sa atong sender, krimen ba ang pagpamalikas sa usa ka tao? Anaa ka na sa huling parte sa atong programa, kauban si Attorney Saikim Fontanilla Mamadra at ang mga kabrigada. Uban ka ng ikaduhan mong pangutana. Nagapamali. Ay, murag na ko'y naalala po. Kabrigada Abner. Uban ka na, sige, maminaw ka na ron. Actually, ako, Kabrigada Abner, nakaadto kong isa ka lugar bitaw, naghimo gid nilag ordinansa. Ang unsa man? No? Katong pagbawal sa pamalikas. Ay, mao ba? Oo, na-shock na ni ko kay, nakoy manabasa na tarpulin, man ako hilig ba akong malikas, tapos dayo ko dito Unya, ba? dili manggod naay pamalikas nga murag dala expression. Yes, nga yes. minsan nalibog kulbaan ko ana kay nako expression nga sa tanaw suban pamalikas. Maminaw jud ka na ron. Samtang kani Kabrigada Abner, mga unvaccinated individuals ginaauhag nga mopartisipar sa 3-day national vaccination drive sa gobyerno. Ato kanang hisgutan dinhi sa opinyon. Naauhag sa national government ang madili pa bakunado kontra COVID-19 nga mo partisipar sa tulo ka adlaw nga bayanihan bakunahan. Vaccination drive nga mahitabo karong November 29 hangtod December 1. Sigon pa ni Acting Presidential Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles, kinahanglan nga patason pa ang vaccination rate sa nasod batok COVID-19 aron maproteksyonan ang makatawhan ingon man ang ilahang makabanay. Dugang niini, gimanduan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanang government agencies nga mosuporta sa vaccination drive. Ang 3-day vaccination program target nga mabakunahan ang 15 ka milyon nga Pilipino sa nasod. Gipasalamatan sad sa gobyerno ang mga frontliners nga apil sa 3-day nationwide vaccination program.
Kay baluan nga ilawom sa Proclamation number 1253, gideklarang special non-working day ang maong vaccination drive sa mga trabahante nga magpabakuna nga mo absent sa ilang mga trabaho. Kinahanglan lamang nga ipakita ang proof of vaccination aron dili mabawasan ang ilahang inadlaw nga sweldo. Atong paminawon ang mga komento sa atong mga kabrigada. Okay na sa tanan na mabaksin ta tanan para may naatay laban sa mga sa mga COVID, at least free na tatanan. Dili na ta mahadlok maglakaw bisan asa. Mas maayong may arak yung patigayon ng aton gobyerno nga third vaccination diri sa Jensan. Parang ang tanan ano na gyud, mabakunahan na gyud kag makabalo kitang masyado kakuan ng aton nga sitwasyon karon, so ginaawhag ang tanan nga kung pwede aton pag buylugan kining vaccination programs ang aton gobyerno nga which is magsugod karong December 29 to November 29 to December 1. So sa tanan kung pwede lang mag-participate kita sa sining program para nga kay hindi man ini para sa iban kundi para ini sa aton kaugalingon o kung sa aton tanan. So kini dako gid nga pabor, so aton una-unaon ang aton nga kaluwasan sa base way man natin gina-expect sa maabot pa nga mga kung may mga virus na naman yung magsuso, at least protektado na kita tanan, may pangbato na kita sa kung ano man yung virus ang magsulod na pod sa aton nga lugar. So way man natin ginapangayo nga may virus nang masulod, so at least mas maayong protektado na kita kag handa na kita sa kung ano man nga mag-abot pagid. Sa kuha murag maayo po na siya, kay makatabang na siya nga ang mga COVID mo gamay. Kaya mao naman ang atong naobserbahan karon nga ang COVID nga pagtakod murag naghina tungod nga nagbaksina na ang uban. Kasama namo kami tanan dire vaccinated naman mi. So tama pud na nga tanan jud ta halos mabaksinan. Okay naman sir, basta para sa kayo sa tanan nga magpabaksin ta otro, limbawa ka ng 2 dose vaccine. Tapos kung napay pakahimo sa mga gobyerno, pwede ta mo yun. Nga magpabaksin usap ta, ana. Kaya kung nabaksin naman ko kadua, sa Inova ka kong baksin. Padi umanak ko og 2 dose. Pero kung napay second step, nga pwede pa sa ato, okay na, o yun ko. Ikaw, kabrigadang Abner, sa imong opinion kabahin ini? Maayo na siya kay para katong wala nakapabakuna, wala na rason nga dili magpabakuna kay tungod kay pila-pila, pero ang mando baya nga 15 million ka mga Pilipino ang i-target nga bakunahan. Meaning maong National Vaccination Program, tulo ka adlaw ni siya. Gamito na tanan mga gymnasium, mga eskwelahan, mga malls, i-maximize na tanan nga mga possible venues nga pwede paghimuan ining vaccination. So dapat salmutan na nila binakatong mga wala pa nakabakuna. Kanino, I hope na kabrigada Abner diri sa Gerald Santos diri sa 3-day na National Vaccination Day nato, maabot na bitaw nato tong herd immunity diri sa Jensan, no? Katong mga kabrigada nato karon na wala pa nakapabakuna, grab the chance no mga kabrigada kay ma-excuse man ta sa trabaho ani, no, kung magpabakuna kita. Isa pa, gihatagan na gitag katong liway sa atong gobyerno, mas gidaghanan ang options kung asa ta pwede magpabakuna, maunang pwede ta mag-walk-in, di ba? Pwede na mag-walk-in, kabrigada Abner, no? So, ikani mga kabrigada sa tulo ka adlaw Syaro, no? Syaro, dili ta makapabakuna. Target 15 million, no? Dili ko sure ha, kung katong nabasa na ko na balita, 360 plus thousand. Diri yata sa Jensan or sa region, I think diri sa Jensan lang to per day, no? Ang target nato para maabot lagi itong burag kota, no, kabrigada Abner. Nationwide, ang wala pa nabakunahan pa sa 70 million plus Dako pa kayo, 70 million plus pa. Ug ang target sa to ang national government na at the end of December, maabot na nato tong herd immunity. Di ba? Mootong ang target, mootong promise. So na ay isa na lang ka bulan, sobra isa ka bulan na lang nabilin bago mag 2022. Yes. O pag yun naabot ang target mao nga gina-maximize ang
kining nabilin nga mga inadlaw ang tanan ng mga venues para mapahigayon kining vaccination. So sa mga wala pa'y bakuna din na, so pag walk-in na mo, November 29, 30, and 1, December 1. O walay problema no mga kabrigada dito sa supply sa vaccine no kay katong mga past few days no simula gahapon kabrigada Abner daghan kay naabot na vaccine no na order sa Pilipinas as well as na-distribute pud to sa tanang region no kabrigada Abner mo tong katong ginaingon ako na kota ganina mo naman pud gud to ang gipang send dire na number of vaccines mo tong mo pud to ilang target para mahurot tong vaccine na gipadala sa mga cities o sa mga regions diri sa ato ang nasod. Pero importante mga kabrigada, ato ang buhaton na lang ani magpartisipar na lang. No? Make yourself available. No? November 29 to December 1, ato ang awhagan na. Ato agi na ibalik-balik po Excuse sa... ang excuse sa trabaho. Ibalik-balik po nato na sa radyo o gobyerno. TV, no? Kabrigada Abner, kay basi makalimot sila sa November 29. Dili kami na inyong mahimong reminder ninyo ni Kabrigada Abner. Ano gyud, ginabalik-balik ko na to na November 29, 30 o December 1 tulo ka adlaw na siya. Ang 30 holiday man na siya. Yes. Kaya Wala man tayo holiday. wala man tayo holiday. Sa mga nasa gobyerno holiday man na siya. Sa mga nasa opisina po na pa yung mga holiday. Gani. Wala nang gugo ka ilag holiday. Ano unsa naka-robot na ka? Robot ako. Karamo ko, holiday daw mo adto ta dito sa ano. Ay, daman mi ano. Dili na tayo na kabrigada Abner. Pero kato ha, mga kabrigada, katong ginaingon na to, dili ta mahadlok magpabakuna, no? Katong nabasa na to sa social media. Dili na tinuod mga kabrigada. Ano kita malagi na bakunado man ta. Zombie ba ta? Buhi man ta to drone. Mga delikado daw, mga matay pero daw. confident gani ka di ba pag bakunado ka? Kaya siyempre na ay kuan ka, naka-immunity. Extra protection, no? May protection ka. Abner mo nang importante gid na bakunado ta no kay baskin ako kabrigada Abner tong past few weeks di ba gihilantan ko og giubo ko no medyo unsa man. Gipa-check gid nagpa-test gid ko no kabrigada Abner pero ang unang gipangutana gid sa ko sa doktor is vaccinated ba ka no mo nang unang gipangutana sa ko so gi-check pero gipa-test gyapon akong sarili para mabalaan gid nako to confirm no para pag pero safety no don't get us wrong ha. Bisag bakunado na mag-amping hapon. Amping hapon ta. Importante ana na kay first line of defense no katong ginaingon nato na pag-test sa imuha dili lala ang imuhang sakit dili ka maabot dito sa pagpositibo sa COVID-19 ay usay maskin unsa natong kanang kaalaga bitaw sa tong sarili no matapdan magyapon tag sakit mga kabrigada nagyapon ang COVID-19 pero at least natay first line of defense mo nang ginatawag namo ni kabrigadang Abner mo nang magpabakuna no? Kita mga kabrigada syempre sana lang sayang no kaysa ma-expire ang mga bakuna kabrigada Abner ano basig mahupas na ang katong pagbakuna sa uban, di ba? Kay naanay booster shots karon. Una na ako, nagaulat na ako sa booster shots eh. O pila na kakabulan? Pila na. Di ba after 6 months daw, dapat nag-6 months na yata kung ano eh. Nag-6 months na ko sa ang bakuna. Saga, wala-tulat na ka. Pero priority pa daw mga frontliners. Yes. Akong kaila gani, nakasabay na ako, pero abroad to siya eh, nasa sa Singapore. Kasabay na ko siya nagpabakuna sa Sinovac gyapon, no? Nagpa-booster shot na siya tong the past 2 days. So it means, June na po na ako magpa-booster shot. Para ginanam po, no? Ang katong kanang kanino, hulato na lang po na to, no? Na ato ang schedule po sa booster shots. Kinanglan mo na. So wala na yung rason ron kay dati, pila-pila pa, tapos gina-schedule lang, magpa-reserve pa, magpalista daan. Karon pwede na walk-in, so wala na yung rason nga dili mo magpabakuna. Yes, no? So magsalmot kita mga kabrigada ha, sa November 29 to December 1, National Vaccination Day na ginatawag na to. Bayanihan, bakunahan. No? Ayaw magbiya mga kabrigada kaysa atong pagbalik, atong atangan ang Baruganan 1-on-1 din sa Di Pwede Yan. Pwede yan. Karong hapon, ubanimin ninyo mga kabrigada sa pagtuki sa baruganan, sa managkalayang hiskutanan, sa panggamahanan, pagsusi sa mga tinubdan sa kalisod, sa kahimtang sa mga katawhan o pagsugyot sa mga praktikal nga mga solusyon. Kanang tanan at ang idini sa Di Pwede Yan.
paghanay sa mga plano ug panglantaw, padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan, pagpanayag sa bagong vision, sa bagong solusyon ug pagbarog sa lungsod nga bilinhon. Baruganan. One-on-one. Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan. O pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan. One-on-one. Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan. One-on-one. Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon. O pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Barog. Jensen. Mga kabrigada, adlaw-adlaw na natong makahinabi ang mga buot magpapili sa dakbayan. Ilhon nato sila. Baruganan. One-on-one. Makighimaman kay Engineer Mike Tanso, usa ka engineer nga produkto sa Mindanao State University, General Santos City, Barangay Kagawad sa Lagao, sukad 2013. Og young leader nga nagpadayon sa pagbarog alang sa tinuod nga serbisyo para sa katawhan. Baruganan. One-on-one. Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan. O pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan. One-on-one. Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan. One-on-one. Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon. O pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Barog. Jensen. Generals, makauban nato karong hapon si Sir Mike Tanso, kandidato kini pagkakonsihal ilalom sa partidong AIM dinhi sa General Santos City. Engineer Mike o kagawad Mike Tanso, maayong hapon kanimo. Brigada Abner, maayong hapon. O sa tanang mga nananaw karong hapon, diha sa Di Pwede Yan, maayong hapon kaninyong tanan. Una ko na to, siyempre, kagawad Mike, ang pagpaila-ila nimo sa imong kaugalingon ngadto sa mga generals nga nakatutok karon sa atong programa. Kinsa ba si Mike Tanso? Kini nang higayon nimo nga mapaila nimo imong sarili. Salamat, Brigada Abner. Sa tanang mga natanaw karon sa Di Pwede Yan, ako si Mike Tanzo, ang inyuhang kagawad sa Barangay Lagao. 2013, nahimo na akong kagawad sa Barangay Lagao. Ako'y pinakabata noon that time. 2018, nagpa-re-elect ko, o alipay ka ko kay maski dawat ko sa mas daghang Lagawenyos. Usa po ko ka-electrical engineer, ni-graduate ko 2010. Kaso wala na ako nag-practice sa akong pagka-engineer, kaya medyo nalingaw na ko sa ako ang trabaho din sa Barangay Lagao, sa gobyerno, particularly kanabitang magbugna og mga programa, mag-implement og mga programa nga daghan kaayog malipay. And I also had a master's degree in business administration in 2017 in 2017 sa Ateneo de Davao University. So that's basically kinsa si kagawad Mike Tanzo. Okay, ang pangutana diri kagawad Mike Tanzo, paano ka nakasulod sa politika? Na-mention mo kaganiha nga kagawad na ka sa Barangay Lagao na nakay involvement somehow sa iskutanan sa politika, pero ngano nakadesisyon ka nga mosulod sa politika at the city level? You know, I'm the kind of person nga dili bitaw magdahom or like kana bitaw magsigi og huna-huna nga gusto na ako magpolitiko. Naabot na gyud sa sitwasyon nga gitawag ko sa panahon, and the reason yun nga naabot ko diha is because of the baha sa among lugar. Mo to naghatag og challenge sa ako ang kinsa pa may mutabang gyud ay sa ato ang lugar kundi kita lang. So I introduced myself, nalipay kay ko nga despite sa akong pagkabatanon. I think I was just 25 years old and dili ko gikan sa iladong pamilya. So mo tong mulabag challenge na ako nga sige modagan ko dili ko iladong pamilya, but I'll make sure nga modaog ko. So nangampanya gid kog sakto, and I think that time ready ang mga Lagawenyos nga modawat og mga batanon. Isip usa ka makonsidera nga batanon nga leader diri sa Jensen. Kagawad Mike, unsa maingon nimo nga kinibang personal advocacy kanang advokasya nimo nga mo gusto nimo nga ipatuman dinhi sa Jensen? You know what we did in Barangay Lagao, murag mao gina siya example sa mga good governance ba. When we had the pandemic, katuging full-blown gid kaayo nga the local government unit sa mga barangay gi-require gid pagpanghatag ayuda. Kami gitong pinaka okay. I mean, that's a pride nga among dadon gina forever and ever, because like kami may gidungog sa social media and gikumpara gituon sa may
gihatag sa barangay Lagaw, unsay gihatag sa ubang barangay. What we were thinking last time is like kinahanglan makahatag tag something nga malipay pod ang katawhan. And at the same time, kana bitong naa siya'y unsay tawag ana, kana bitong naikalipay at the same time naa siya hustisya nga nagkalisod ang mga tawo dili ta maghatag og mga bukot-bukot nga serbisyo. And at the same time, kumbaga katong nakita nako nga maayong leadership sa barangay Lagaw kaubanan ang mga the rest of the barangay councils, mao nay inspiration nako ba nga kung kaya na sa barangay Lagaw, kaya na to na buhaton sa matag barangay o sa tibuok General Santos. Okay, so marag dito nakasentro sa good governance. Good governance. Eh, siyempre, ang partido ninyo nga kining aim, kining achievement with the integrity movement sa pagpanguna siyempre sa kandidato sa pagkamayor nga si Brigada Idol Elmer Catulpos. Ang inyong kinibang murag slogan ninyo katong bagong mission, bagong vision o bagong solusyon. Marabag sa laktod nga pag-istorya nata dito sa transformation sa Jansan into a better Jansan. Yes, yes. Usay tan-aw nimo nga dapat bag-ohon din sa Jansan? You know, a lot of things. I would say nga very ambitious kaayo ang plano sa ato ang mayor. And dito ko na-excite sa mutba nga, wow, naay sa katawo nga naay naning klaseng vision for General Santos City. And I think that's something to be celebrated. And kami naman po mga councilors, labi nag mga batanon, you know, I've been to different countries already. Nakita na ako dito nga nindot man kayo na lugar. And you know, I always take inspiration ba nga, posible kaayo ni dadon sa ato ang lugar, nga kita mismo dinhi sa atong lugar mag-benefit. So, ambitious kayo siya and at the same time, I think that's really doable. So nagpasalamat ko nga natay mayor ngayon nga has something to do, nga dako kaayo para sa itong dakbayan. And for me, ang usagid sa pinakabuhaton ana, before we go to sa katubitong nindot kaayong mga plano sa itong mayor, hanayon sa nato ang ato ang unsay na ata. So paghanay sa traffic, paghanay sa sitwasyon sa kadalanan, paghanay sa sitwasyon sa mga infrastructure projects, you know, aware kaayo kung daghan kay mga unfinished nga mga projects. So might as well kung unsay na ata, unsay sitwasyon nato, i-recognize nato nga na yung problema and we do something to address those problems. Dito sa dagan sa mga istorya marabag, bag-ohon nato ang hulagway mismo sa Jansan, panindoton na mention ni mga infrastructure projects. Isa sa mga nakita nato nga dili maayo nga tanan-awon diri sa Jansan, kining pirmi nga pagbaha, di ba? Kining NLSA road, basta na mga pag-ulan-ulan, bisag di kay kusog ang ulan, nagabaha na ang Lagaw, ginabaha po, uban pa nga mga barangays, ginabaha po. How do you solve problem susama na ining flooding? You know, 33 years old na ko, so 33 years na pod ko na sa Barangay Lagaw. And I have seen the development ba. Kaya lang, medyo sakit po sa akong kasing-kasing nga, despite the development that we have, murag dito po nag-arise ang mga problema. Like for example, baha. Sa unang panahon, pag yun ay baha, but due to the existence of a lot of subdivisions, development right, left and right, niya walay saktong pangandam nga to ang local government unit sa pag-plastar sa agianan sa tubig. Drainage, so medyo dito na yun nangambak ang mga tubig. So ako naman po, I think the best way to deal with that is tanaw na to ang sitwasyon. Ato ang i-assess kamusta na ang master drainage plan of the city government. Pila na ba yung mga natapos? Pila pa ba yung wala natapos? Na interconnect na ba ang tanan o wala pa? So from there, makahatag taog saktong allocation if pila yung budgetary requirement just to finish the master drainage plan, just to and to make to ensure nga kanang ma-interconnect na everything and ay gwapong agianan ang tubig pagawas. So from there, medyo maminus-minusan na nato ang baha issues din sa ato ang General Santos. Kaya ang problema diri sa kining pagbaha, base sa mga research nga gahimo sa Brigada News, naidaghan nga mga abandoned nga mga kining drainage system project. Unya na ay mga ingon nato nga mga existing project nga wala nagsubay, wala nagtuman sa mga kiring program of work, mga disenyo, wala yung nakakontribute. O siyempre, daghan pag yun ang wala po'y kanal karon, wala yung drainage system nga naa din sa Jansan. You know, Brigada, that is alarming and at the same time, very sad kaayo nga ang public funds ba gigamit sa usa ka proyekto nga wa gitapos. So, you know, kisa pa bugod imo tabang sa syudad. O bisa kinsa siguro mga mayor, the administration, or the leaders, you know, our loyalty should always be on the people and to ensure nga ang public funds magamit sa saktong allocation o magamit sa katawhan. Okay, isip usa ka engineer by profession,
dapat i-consider nato nga diri sa Jensan na ay 20 ka mga defaulted projects, ito mga projects nga nangapalpak, wala nga nahimo. So kung papilion ka ba nga unsang komitiba imong pangunahan din sa sangguniang panungsod, would you rather choose nga kinig yung komitiba o na infrastructure imong gusto tutukan? You know, or Brigada Abner, naapay lain? I recognize that Committee on Infrastructure is highly political kayo na. But I would like to offer myself nga gunita na siya. And nalipay pod kayo ko nga ako mga batchmates sa MSU. And some of mga engineers I know in the community to as a city engineer's office. And I always kanabitang bring up gwapo nga conversation nga gusto na ko, interested kayo ko nga magunita ng Committee on Infrastructure because I want to create something. I want to make beautiful structures, hanayon siya, and you know, at least on my part, makahatag bitawg solusyon sa problema sa katawhan, nga ma-validate na ko nga, uy, kaya gid ay buhaton using our public funds. Okay, sige. Atong adtuan ang uban pa nga mga pwede tutukan nga mga issue diri sa Jensan. Kining problema nato sa mga kabatan-unan, labi na kining problema nato sa illegal nga droga. Markanos ara katong nigawas nga datos gikan sa PDEA nga matud pa ang Jensan maoy pinaka-apektado sa tibok Soc-Sargen kung ato isgutan ang problema sa droga kay pila lang to, marag-unom lang kabarangay ang siyam lang kabarangay ang kining na clear din sa Jensan o nya ubay-ubay pa. So naa sa 65% ang affectation rate diri sa Jensan. Sa isip usa ka batan-on nga leader, unsay masugyot nimo para minusan kung dili man gyud hingpit nga masulbad kining problema nato sa illegal nga droga? You know, kinahanglan magpadayon gud ang kampanya against illegal drugs. I could vividly remember katong kabataan ako kanabitang sa DARE nga conducted by the police naa naman gina siya instill. But I think dili siya enough nga itudlo lang siya sa elementary days. Kinahanglan magpadayon siya. And this is a call for all mga kabataan. Unsa pa bang klaseng pahinumdom ang kinahanglan buhaton para at least kita mupugong ta sa atong kaugalingon nga dili na gyud ta mo drugs. Walay maayong kaadtuan ang droga sa atong kinabuhi. Dauton lang taan niya. So, you know, I think pud kami sa mga leaders labi nag mga batan-unan kinahanglan po namo nga we live by the expectations sa tawo. So kami makita ninyo commit na gyud mo na mong kaugalingon nga to never engage sa mga illegal drugs uban pang mga illegal nga activities. And I hope we set as inspiration sa mga kabatan-unan. Well, gihimo na matud pa sa tanan sa gobyerno ang tanang mga pamaagi para masulbad kining problema sa illegal nga droga. Gilunsad ang all-out war. Pero dili na to madinay nga nagyapoy problema na to sa illegal nga droga. Sa imong tanaw sabay kulang all-out war na gyud to. Kumbaga sa tanang halos sa nang aspeto na para batukan ng illegal drugs, pero naga-exist gihapon ang problema. What do you think is lacking nga kinahanglan nga i-inject or i-appeal din sa mga programa? First is like I guess we have to recognize nga despite sa like massive war on drugs sa current administration, naagihapoy nagpabilin. So, you know, kay baw man ta sa kapasidad sa gobyerno nato, I think what we could do is like kita mismo sa atong kaugalingon ba, ibutang nato sa ato ang minds and hearts to never engage in drugs. Di na nato paabuton ng gobyerno nga sige pag-remind sa ato. I think mao po na pinaka dakum contribution nato sa gobyerno to at least mabawas-bawasan na kay kung walay mo gamit sa drugs, wala po siguro yung mabaligya na siguro. And I think panawagan po sa Philippine National Police to heighten up security and surveillance para mapunggan ang katong pagpamaligya o dahil mga drugs. Okay. Siyempre, isa gyapon sa pamaaging makalikay atong mga kabatanunan sa illegal drugs nga dapat na naihusto nga edukasyon nga to sa ilaha. Hiskutanan nga edukasyon, daghang mga kabatanunan ang dili maka-eskwela tungod sa kakulangan sa pinansyal. Naay mga scholarship program nga gimugna ang gobyerno pero ingon nila wala pud na address or wala naka-avail tanan. Unsa pay mga pwede nato i-improve sa mga existing scholarship program nga maingon nato nga this scholarship program pwede nga ma-avail sa kadaghanan dili lang ni adtong mga utukan katong mga poor but deserving students pero katong poor pero interesado nga may eskwela. Yes, ako agree kay ko ana. In Barangay Lagaw,
naami 100 kabok ang mga scholars pa. Onya, we give 5,000 pesos per SEM. So that's 10,000 a year para mag-support sa ilahang education kung asa nila gusto mo eskwela, particularly sa mga public schools o katong mga naglisod pa. And kuan na ba, agree ka ko nga even katubitong dili kay performers nga naglisod but gusto gid nila mo eskwela. You know, in life we have to realize nga dili bitaw siya para lang sa mga bright. Daghan kaayo katong mga dili kay performers sa schools. But naabot sa punto sa ilang kinabuhi nga sila'y mas daghan kay kwarta, sila'y naas sa society. And so I think ang scholarship should be for all, not just for the utukans. Okay. Unsa po'y maingon ni Kagawad Mike Tanzo ni ining mga maingon nato nga naga-lockdown po, na ipipilang nga naging mga baguhan ni, mga batanon pa ni, dili pa ni ready nga mosulod dina sa komplikado nga kining mundo sa politika, kay kulang pa sa experience, kulang pa sa kahanas. What do you have to say ni ining mga susama nga mga statement, Kagawad Mike? You know, Kabrigada Abner, I am always inspired by the leadership of Mayor Vico Soto. Kung kaya niya nabuhat sa Pasig City, kaya sa mga kabatanunan mo trabaho din sa General Santos. So matabag, with all your kanabitong pag-underestimate sa amuha, naano na sa inyo ha? I think ang mga tao karon unsay tawagan na? Naghandom og mga bagong nawo, mga bagong nawong og mga batanon. And I think from there, kami offer lang namo among kaugalingon. After 3 years, kung dili mi effective, then pwede kaayo mi ilisdan. Unsay mga advantages, siyempre, kung mga veterano ng mga lideres, ingon nila na sila experience, kapado na nila ang problema sa mga tao, ang mga baguhan, ang mga batanon, unsay mga advantages nga pwede ninyo ma-offer nga, kumbaga, mao ni ang strength sa mga batanon nga leader compared to, with due respect sa mga veterano nga leader, napod sila strength. Pero sa mga batanon nga leader, unsay mga advantages? You know, I have high respect sa mga leaders nato din sa syudad sa General Santos because sila ay mga nagbugna, nagplastar sa atong syudad. But I truly believe nga kanabitang sa tawag sa panahon, nanginahanglan po ng mga bagong nawong. And at the same time, I think ang mga batanon karon is like, we call ourselves digital natives. So, murabag, what we could offer is like something to do with modernization, sa business process nato diya sa city, sa LGU. And at the same time, kami among dala ra gyud is like the capacity to serve the people. Wala pa kaayaw may any taints of corruption or anything na kanang dako kay migsala sa community. So what we have is like a pure heart, a clean mind to serve the people of General Santos. Katong pagkabatanon bitaw nga leader no, ay mga nagaingon nga basin ko no nga tong kay batanon kaning madiktahan, masway ang mga stance ninyo sa mga issues dina sa buhatan sa gobyerno. Unsay imong mapasalig Kagawad Mike nga kini dili mahitabo sa imo in case palaron ka makasulod sa sanggunian? You know, I truly believe nga mao ganing nanindog mi karon because medyo ang mga at our age medyo naana sa rebellious stage pa. So I don't think that we can easily be dictated by the people and sa mga tao labi na sa mga traditional politician. And I guess personally ako, I'm heavily anchored on the inspiration sa ako ang heart and mind nga kinsa pa man gyud mo tabang sa atong lugar kundi kita lang. So how would I set apart myself sa mga traditional politician nga kung asa naglagot ng mga tao, and even kami mga batanon naglagot na mga tao because they brand us automatically nga ay kani mo ning sulod nga mo kurakot, mo ning sulod mong hipulos sa gobyerno. So I'm always anchored on that principle in me nga wa nay ubang motabang pa sa atong syudad kundi kita lang. So we want to offer ourselves at the end of our term, kung palaron man ko mahimo ko yung city councilor nya di mo ganahan ako nya nakaingon ra mo nga pareha ra gyud ni si Kagawad Mike Tanzo Soban, then please replace me. I think ang mga young leaders dili na sila mga sugapa of power. So ang punto nimo Kagawad Mike nga sulayan sa og tanawon ninyo. And after 3 years, kung wala mo na kontento, matong imong giingon nga naa sa inyo ha. Please replace us. The politics should be sa katawhan, sa kamot sa mga katawhan, wala sa amuha. Kami igo ra gyud mi mo offer sa amuha ang kaugalingon. It's up to the people sa inyong mga kamot na ang politika sa inyong kamot. Okay. Dirita sa iskutanan nga turismo, unsay nakita nimo nga mga tourism potential diri sa Jensan nga karon
wala pa kayo na tap, wala pa kayo na promote, wala pa kayo na develop. Nga ikaw kung makalingkod ka, pwede ka makatabang, makakontribute sa imong mga naibawan, mga ideya nimo para mapanindot pa ang kasamtangan nga dagway sa Jensan. You know, sa isgutanan sa turismo, nakasuroy na ko og kanang Bali, Indonesia. Kanang mga countries in Asia, Bangkok, Thailand, Cambodia, Vietnam, Japan. But ang usagid ka naka-attract sa ako is ang Bali, Indonesia. Why? Because pag tungtong yun ako dito, nakaingin ko sa akong kaugalingon nga mura na magyud ni og South Cotabato, combination of South Cotabato and Sarangani. And nakita ni mo dito nga ang turista tumpok gyud kaayo ba? Even ang rice field dito nahimo ng tourist attraction. And we have that in Barangay Katanggawan. So unsa may naas niya dito nga wa dinhi sa to. I think kinahanglan before ta maka-invite og kanang batang local and foreign tourists at usang hanayon nga ato ang lugar, the public safety, public security, kinahanglan mo kanabitaw mo increase ang police visibility and makagain ta og confidence sa atong mga tourists that is safe here. Kung ato mo General Santos, wa ragay manghilabot ninyo. And from there, it's so easy nga i-market ang ato ang mga tourist attractions in which I believe daghan kaayo. And we could na mga man-made natural tourist attractions. We could also make an attraction like mga kanabitong kananan magabi. Daghan kaayo na. So we could do that. But I think we have to kanabitong hanayon, ayuhon, paninduton ang General Santos to make it attractive to the local and foreign tourists. Siyempre, ang isa po sa attractions din ang mga katauhan mismo ang batasan sa mga tao. Agree kay ko ana. So kanabitong Filipinos, believe magid ko, ako bisag naka-adto na ko ubang countries, but I always compare ba the warmth bitaw kanabitong bisag sa kinsay maka-istorya nimo diha lahi ra gyud ang mga Pinoy. Mutagad gyud na nimo bisag di na kahibaw mo English gyud na para nimo. Inana ba? So kita mismo katawhan sa General Santos are an asset for the city of General Santos. Okay. Tanawon po nato kining issue sa transportasyon diri sa Jensan. Nahisgutan nato ang turismo. So isa sa mga factors nga maka-turn off sa mga turista kung dili pod maayo ang batasan sa atong mga drivers o dili maayo pod ang transport system nga na diri sa Jensan. Siyempre kabalo na tang reklamo diri, daghang reklamo nga matod pa mahal ang plitihan, nag-overcharge ang mga pasahero, ang mga drivers ngadto sa mga pasahero, daghan kayo mga kulurom nga mga sakyanan. Paano ni masulbad or paano pa ni ma-improve nato ang image sa atong transport sector? We have to understand this, that in Bangkok, Thailand, ang ilahang mga tricycle store, they call it tuk-tuk, nahimo siyang tourist attraction. Lami kay, even me, sakay kog tuk-tuk, daghan kay tag tricycle ya. Lami kay experience dito nga mo, sakay kag tuk-tuk maglibot-libot. Unya mo ra bag nahimo siyang pride of Bangkok. And we could do that here in General Santos. You know, kaya lang, hisgutan na to ang issue sa bayronon, pamatasan sa mga drivers. And I think ang mga drivers naman, ganahan sila nga ma-improve pa nila ilahang serbisyo sa katawhan. But I think ang pinaka-importante diha is the certainty. Asa bagyud mi, unsa bagi among kaugmaon, unsa ba yung role namo dinhi sa pagdevelop sa atong syudad. So once ma-establish na, with our leadership sa atong mayor, vice mayor, and the entire Sangguniang Panlungsod members, I think ba makatag bitaw tag inspiration and at the same time easy for the members of the transport group nga mag-cooperate sa gusto natong direksyon adtuan. Okay, isa gyapon sa kining dili maayo nga talan-awon labi na kung gina-promote ni mga usa ka dakbayan isip usa ka tourism destination kining ginatawag nila nga mga eyesore kuno. Although nga sakitan ang sektor nga ginatawag nga eyesore, kining mga informal settlers, kining mga vendors nga nagalaray sa kadalanan. Isa ni sa problema diri sa Jensan tungod kay ginapapahawa sila yet ulay kabutangan ang ato dapayan asa ipahiluna kining mga intawon, mga gagmay mga tawo nga nanginabuhi pa din taon sa pagbaligya bisag unsa dinha sa daplin sa mga kalsada. Unsa imong masugyot ni ini kagawad Mike? Ako I'm
kumbaga kanang issue sa eyesore, masakitan bitaw ko nga ma-consider nato sila as eyesore because at the end of the day kauban nato sila sa community. Mayang pro decentralization, pasabot ana nga ikatag nato ang development sa atong syudad, dili nato itumpok-tumpok para at least katong mga kaigsuonan nato tuwa sila pod sa ubang lugar nga tuwa poy nang inabuhi didto. Ang issue diha sa katong wala sila ka butngan, naara mang gyapon na mabalik sa sangguniang panlungsod o sa ato ang mga lideres nga if mao gini buhaton na nato tagaan nato sila, then we could always find ways. Pero di ba sa mga tourism destinations, ang mga vendors, attraction po siya, no? Kaya nagpamaligya silang mga kining mga produkto nga ginaproduce mismo ni anang maong lokalidad. Exactly, tinuod na Brigada Abner. Ang ako ang ginaadtuan sa usa ka lugar, dili lang sa gawas, even din sa Pilipinas, madto kog palengke. Kaya na yung mga baligya dito, nga di mo basta-basta makita sa kanabitang mga supermarket, gana sa malls. So that's also a tourist destination, an attraction. So, ang pinaka-importante diha is like tagaan silang lugar nga mahilo na ang tanan. So kung karon di makakita ang local government unit kung sa buta ipang transfer sila or ipang plastar, then I think the next members, leaders nato would convene, mag-istorya tagaan ito ba yung direction. That's why I have high hopes sa mga bagong leaders and at the same time sa mga bagong nahong because what we carry is like new direction, new vision para ihan ay nakasabot kaayo ko nga kana bitawng always ginaingon sa mga politiko but at the end of the day wa gid sila yung nabuhat. But I think mo po na yung mga challenge sa amo, we have to prove ourselves. Okay, sige. Medyo pagawason ta ka Kagwan Mike sa imong comfort zone. Siyempre, young leader, professional, kumbaga ang expectation namo sa imuhang diri ka hanas sa mga ideas ngadto sa mga kabatan-unan, ngadto sa mga infrastructure. Atong adtuan na sektor sa mga mag-uuma. Ang mga mag-uuma dako po nga sektor diri sa Jensan kay naay mga agricultural barangays diri kini nga area sa Bawing, kini San Jose, uban pa nga mga kabarangayan nga nasa panguma ang panginabuhian sa atong mga katawhan. Ang ilang reklamo permi kay kining mahal ang mga farm inputs, barato ang pagpalit sa ilang mga produkto. Unsa kay pwede nga matabang mga nakabay ideya unsaon pagtabang kining certain sector nga medyo murag layo sa imong concern Kagawad Mike. But you know, Brigada Abner, naabot ko sa punto sa akong kinabuhi nga na-realize na ako nga at the end of the day, kaning pandemic bitaw, it has taught us something. Kinahanglan maging food sufficient ang ato ang syudad. And asa man magikan ang food? Dito sa mga farmers, kung asa nagpadako sila sa ilang tanom, unya gibayad, gipangbaligya sa ato. And dito ba akong kasing-kasing nga naabot ko sa punto sa kinabuhi nga mananom ko kape pag-abot sa panahon gusto na ko maatog mga patutom kay manom na ako. I envision myself to be a farmer one day. So even though dili na ako siya expertise, at least nagsugod na bitaw sa akong heart. And daghan kay ikog mga amigong mga farmers mao ginay mulo nila nga dili gyud sila mo income. They have even kana bitong air out kanang inanang issue nila to the offices sa agriculture but wala gihapon. But I think kung ako rin pahunahon siguro ay musulod ba ang role sa gobyerno nga ambi na inyohang mga produce diha, we gather that in one place and then tabangan ta mo nga di mo malugi o nya ipaabot nato na dito sa katawhan wala na bitay middleman because I understand ang presyo sa mga farmers barato. Musamot kablot kaning mga middleman, the brokers, pag abot dito sa katawhan ni samot na kamahal. So ang ni benepisyo ra gyud is kaning tawo sa tunga. So I think that's the position in which the government could intervene. So kuhaon nimo tong middleman at mga ente nga nagapataliwala nini. Kay labi nagdili maayo ang kadalanan nato sa kabukiran no. Samot kami mudako ang expenses sa mga mag-uuma. Nindot pud kaayo na nga sudlan sa gobyerno why para makita sa government nga problematic ang farm to market roads. And naabitay direct exposure ang gobyerno sa sitwasyon sa farmer. At the end of the day, nagtuog gihapon ko nga ang pinakadato dapat is ang mga farmers because they feed us. But sadly,
bakit sila man hinuuntong nagka-problema gyud kaayo. Okay. Sige, salamat kayo kagawad Mike. Kagitubag nimo kay isip leader magud akong tanaw sa leader, dapat magawas magud ka sa imong comfort zone. Mukanaog ka dinha sa mabugnaw na mga opisina para makarelate ka sa tinud nga problema sa atong katawhan dinhi sa Jensen. Matong gi-raise na ko ang daghan nga mga issues nga makuhaan ka na mo baruganan niining nagkadayang nga mga iskutanan. Pero finally, kagawad Mike Tanzo, nagatanaw karon ang mga generals dinhi karon, mao na nang higayon nimo nga makahatag kag mensahe ngadto sa atong mga katawhan nining inyong kining journey ninyo dinha sa umaabot nga eleksyon. Gusto ninyo magserbisyo dinhi sa katawhan sa Jensen? Sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kuya, ate, sa mga fellow young professionals nako, sa mga youth, mga young leaders, na bisag inani ating sitwasyon, nahagit gihapon ko, nihagit ang ubang mga kabatanunan nga moserbisyo sa ato ang tanan, because at the end of the day, ato aning syudad, ato aning lugar, wa nay tawo nga dapat magpakabana dinhi kundi kita lang. So akong paghangyo sa inyo ha, palihog kong ingon sa inyong mga anak, sa mga nanay-tatay, kung namoy anak, saligi ang mga kabatanunan, saligi ang mga bagong nawong. Because ang amo ang dalaragyod, ang kasing-kasing sa pagserbisyo. Kung di mo ganahan sa amo pag-abot sa panahon, alis dirami. Because nagtuo ka iko ang mga kabatanunan, dili mga sugapa o gahom. So naarami, ihatag na mo ang kakayahan, o I hope nga one day, mahatag na mo ang mga serbisyo nga makapalipay, dili lang sa pipila, kung dili natong tanan. Okay, daghang salamat kayo kagawad Engineer Mike Tanzo, kandidato kini sa mga kabrigada pagkakonsehal dinhi sa Jensen, ilalom sa partidong AIM, siyempre sa pagpanguna sa atong kandidato pagkamayor si Brigada Idol Elmer Catulpos o ang iyang Vice Mayor si Atty. Art Cloma. Daghang salamat kagawad Mike o good luck sa inyong journey. Salamat, Brigada. Okay. Samtang duha ka mga single moms, matod pa, wala kadawat og ayuda. Mireklamo sila ato kanang iskutan sa pagbalik sa Di Pwede Yan. Di Pwede Yan. Ang duha ka mag-isuod nga mga solo parent tungod ilang gireklamo ang ilang barangay tungod sa dili patas nga paghatag niini og ayuda ngadto sa mga beneficiaries sa Manila. Adlawng Sabado mga kabrigada, gitawagan sila sa barangay para papasahon og form aron maapil sila sa pagpanghatag og ayuda. Tungod working moms ang mag-isuon, wala sila nakaadto sa mismong adlaw. Adlawng Lunes, miadto sila sa barangay ang mag-isuon. Apan natingala na lang sila nga miingon ang barangay nga dili na sila pwede makadawat o na-release na ang maong ayuda. Dako kuno ang tabang sa ayuda unta para kanila isip solo parent aron makapalit og panginanglanhanon. Pero wala nahatag ng kabrigada Abner. Anyway, para sa dugang detalye ato makauban karon sa nasa atong linya sa telepono ang usa ka single ma'am solo parent nga nagreklamo. Maayong hapon kanimo Ma'am Elizabeth. Maayong hapon sir. Okay. Pwede ba nimo masaysay unsa ning nahitabo nganong wala mo natagaan og kining ayuda isip mga solo parents pud kamo? Kay tungod wala daw na magitubag ang tawag sa amo ang telephone number. Ako silang gipasabot sir kay naman ko diri sa Mardi Gudatag abang ko. Tapos ginan ako sila nga ma'am dili man din mapunta ako ang numero. So nag-text man lang unta mo sa mo. At least mabasahan ako ang inyong message. Makauli dayon ko nga kana nga time makauli dayon ko para makapasa ko sa akong requirements. Okay. Ma'am Elizabeth, basin og naapoy deadline no nga kinahanglan nga ma-submit ka ni anang maong panahona para mahabol ang imong pangalan dito sa listahan sa makadawat. Bali, Bernes pa daw sa gabi sir, na daw sa LGU ang sa radyo nagipasa na daw sila, gipasabot na daw sila sa radyo nga kailangan karong Sabado mapasa na daw namo ang among requirement. So nagtawag man sila sa mo sir is 3:30 na sir sa hapon. Dili pa dito natawagan. Ang natawagan na ako pa yung igsuon. So paano ko maka-urada-urada og uli nga hapon naman ko nakabalo. Nakabalo ko nga akong pangalan na sa master list. Ang akong igsuon nagyapon nagpabala sa ako. Pero gabi na sir.
Na alangan na kay tumuli kay ako apod nangagpas pud ko kada sige muuli kog Domingo pagka Lunes makaapas pa ko sa requirements nila. Daghang pagod ang ano sir gapasa og kanang mga requirements kay para makakuha og ID. Nya nangutana mi dito sa amin, nangutana mi sa amin na nakigistorya sa mo nga. Dili man na pwede ma'am na ma-replace ang inyong mga pangalan. Ito nga, ma'am ko na ang sulti dito sa mo ang barangay nga na-replace daw ang mga pangalan na mo. Okay. Ya, siyempre sir, kami, sayangan di kay mga solo parents good me. Ya, duwa pa din sa kong iso na ang gi-replace. Okay. Ya, pangitao na mo itong ingon nila nga leader na mo, si Jocelyn Panyo, gipapangita na mo, di na mo makitan kay ang ilang rason sa kuha, di ko ninyo makitan kay di si man ko kaayo. Mao ma'am. Pero ma'am, usay giingon nga rason nga nung wala mo na appeal o wala mo nakadawat. Tungod ang nagisir nga, dili daw mapunta ka mo ang number. Mura na sir. Mura na ilang kuha niya. Urgent daw kayo nga, ipasa daw dayon sa region ng kanang amo ang mga pangalan. Yes, ma'am. Basig mao gyud po tinuod ang rason, ma'am Elizabeth. Ang ako lang gusto masayran diri nga, syempre basig na ay deadline sila sa pag-submit sa mga requirements. Unya nga kinala nga ipasa, ang ako lang gusto ipangutana na abay nakadawat nga mas naulahi pa sa imuha. Wala pag ko kabalo sir ba kung nakadawat nga ano. Pero ang ako igagaw manggod sir, sa lain manggod na barangay, nakadawat manggod siya sir na natagaan siya o kanang katong ilahang papel good, ilahang form, nataga na akong igagaw dito sa barangay Mabuhay. Dapat kami po dun tatagal po dun kami chance nga makapasamid. So katong Domingo man lang sir, naabot nitong Domingo. Pwede man mix tawagan kay total doon raman ni sa barangay. Okay. Sa 7 doon raman ni. Nga taga-dira ra po na nga mo ang kana si Jocelyn Panyo, taga-radyo mo dara po na siya. Nga naman po ni chairman sir. Di man sila magpabalo sa mong chairman kay wala na day panahon nga magpabalo sila sa chairman. Trabaho man na nila nga magpabalo ta sa chairman. At least kami matawagan ni sa chairman nga naaday ka ng form ipanghatag para sa muwa sa single parents. Okay. Wala man po sir. Kaso humana ni ma'am humana kining maong pag-release nini ang ato na lang pangutana diri. Unsay gihatag nga statement sa inyo ha sa sunod ba nga batch makadawat mo? Nimo to si Ma'am Jocelyn Panyo nga kanang sa January kuno daw sa January basi daw makaluyan nga ma-active daw ni kani iya daw ning isulod sa sunod daw kuno nga solo parents kung na paday bat. Sige. Priority daw ni niya. Ang maayo ni Nimo po sa iya nga maghulat lang po ni ma'am kung matinuod man ang tanganaan na. Okay, ang maayo ana magsige mo follow up pirmi. Inamoy number atong si Ma'am Jocelyn para matag karon og unya inyong ginakontak unsa nay update para dili na mo O gani ang kalibugan ng namo sir ba kay sukad-sukad sir natiguan naman ang pagkuan ng bula karon pa man pud ko nakabalo nga may GC dahil na ang solo parents nya ang pagkabalo maguna ko kung nag-apply ni siya mo gud mo gipasan sa requirements nya dili man siya ang leader anak kay ang iyang man din trabaho anak sa drugs man din na siya man nagulit anang solo parents nga may leader man din nga katong si Junix Pradas mao do na nga mo ang leader sa solo parents. Lawa man mikakita sa dagway ana. Kung sa dagway ni anak ang gusto sa kana ni Jocelyn Pradas kami daw dapat magkuan sa among leader nga makabalo sa nga mo na siya among leader. So di dapat kung baka siya man ang leader dapat makipag ila-ila po siya sa mga nga siya ang among pasahan sa among requirements. Dili po wa po kita sa dagway ni anak. Okay. Kinsa kay naisayop ano ang leader nga wala nagduol sa inyo ha or kamong wala nagduol sa leader? Ana. Ana ang ato masara. Anyway, ma'am, among i-follow up kini inyong concern no kung unsa ba gyud masubay na to unsa ba gyud nahitabo nini asa ba ang nagkulang unsa bay problema nganong wala mo nakadawat. Tangang salamat Madam Elizabeth Maming. Daghang salamat pod sir. Okay. Sige. So kani burag manugod ang deadline, no? Ang deadline. So, marang naikalisdanan nga ma-contact. Contact sila. So, wala sila nakatambong. Nya, Otong wala na sa napil. ipangayuan na sila listahan nga inganang orasa dapat ma-available ang listahan. Dili po nato mabaso lang nasa gobyerno, no? Pudugod na ang IBC sa gobyerno, ka Brigada Abner, kung kinsa lang tong rilisan. Kung based dito sa masabit na form, di ba?
Siyempre, dili gyud po tanan makadawat niya na. Kay kabalo biya ta. Ino na to nga, ay, Requirements, na benepisyo sa mga senior citizen. Dili tanan nga senior citizen makadawat niya na. O tungod kay limitado pag yun ang pundo po sa gobyerno. So, ang slots ana, pwede nga mag-apply ka, pero magulat ka kano sa ka ma-appeal dito sa listahan. Ana lagi hapon na ning soloperen, Ana gud po gihapon na. So, naagi mga kakulangan niya. Mo gani nga, dapat kung kamo gani, nag-apply mag benepisyo sa gobyerno, siyempre, dili po ta maingon nga kining maapod-apod na tanan sa gobyerno nga hinabang kamo mag-follow up gyud kamo dili na gukdon mo, di ba? Kung lisod kayo mo kontakon ang taga-gobyerno labi nagtapulan ang taga-gobyerno so sa asa mo ngano maghulat ni ani ngano magkukod-kukod ni ani na ikaw jud ang habulon no kabrigada Abner. Punto nako. Na deadline wala ko nag-ingon nga sayop si Madam Elizabeth pero ang punto nato dire ay ang taga-gobyerno in taon na ginahabol na unya ang taga-gobyerno dili gyud pod na magukod-gukod kun naay pareha lang pod sa imo nga qualified man pod ngano katulisod pa taon kay dana man didra available naman taon ang kining atong gukdon. Okay, ato sa makauban karon sa linya sa telepono usapa ka single ma'am nga nagareklamo. Okay, unsa ni? Okay, mao gyapon. Ato yung igsuon yata ni no kabrigada Abner si ang isa ganina. Ato ang tan-awon no. Okay. Ulito na sige, to. mao tong atong pero for sure same lang gihapon ni sila ginahitabuan ni kabrigada Abner na wala sila na contact. Kay kauban ba sila? Oo. Wala sila naka-submit. Motong wala sila nasali no dito sa pagpanghatag lagi para aning sa mga solo parent. Tama to ingon nimo kabrigadang Abner na ang gobyerno ni man na sila mismo jud ang mga awhag sa mga maghabol sa imo haba no kung as much as possible kita pag ganing mangutana unsang benepisyo ang naa para sa kuha. Okay. Diba? Sige, iyang igsuon ning ato makauban karon si Madam Mia Maming. Madam Mia, kumusta unsay nahitabo pod sa imo? Lahi ba imong sitwasyon ngadto kay Ma'am Elizabeth or pari-pareho lang mo? Mayng hapon kanimo ma'am. Ano lang po, pareha lang din po. Pareha lang gyapon no. So, unsay nahitabo kanang wala mo nakahabol gapon sa deadline? Oo. Wala gapon mo nakahabol sa deadline. Unya, ang gitawagan, ang gitext, appeal gapon ka sa gitext pero wala ka dayon nakatubag, ma'am? Hindi na, tinawagan yung anak ko. Kasi lang problema, nasa po ako sa trabaho. Pero siya nakakuha siya ng form pero hindi lang pasa ng naaga. Okay, so wala yun napasa. Hindi na ipasa ng maaga. So ano po yung gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Kasi po, kahapon, nagkausap na po kami kahapon. Sabi niya po, bibigyan niya po kami ng chance. Pag mayroon na po meron naman na darating na panibago. Okay. Sige ma'am, wala na po tayong magagawa doon sa na-i-release na po kasi tapos na po yun. Ang maidulot ng interview na ito kasi yung inyong pangalan maaalala na nung concern kasi nagreklamo kayo na hindi po kayo naisama. Yun na lang po ang pwedeng magandang benepisyo itong panayam po namin sa inyo and ipa-follow up po namin itong problema, itong concern po nyo. Madam Mia, maraming salamat. Maraming salamat din po. Okay. Yan. So, katupad ka, Brigada Abner, same. Wala siya kasubmit ang form. So, ang kuan na lang ani, itong kaya nagreklamo sila, so more or less, isiguruhon sila nga ma-appeal sa sunod nga batch. Yes. Wala na tayo mahiming. Sila na lang dyan ang mag-follow up ani ka Brigadang Abner, no? Isa tong assign dito sa ilang barangay. Ang akong pangutana gani Brigadang Irin, naabay nag-apply nga mas naulahi pa sa ilaha nga nakadawat kay kuna di gyud maayo ay pabor-pabor gyud pero wala man sila kabalo So it means kung kinsa lang dito nakasubmit tong deadline mo rab jud tong na-appeal sa listahan. Siyempre na mga requirements yung ginapangayo kung ma-comply nimo okay makadawat ka na ay deadline sa submission kung wala ka nakabit sa deadline di gyud ka kadawat. Okay. Para sa dugang impormasyon na atong makahinabi karon ang Social Welfare Officer nga siya Madam Social Welfare Officer 2 nga siya Madam Rosalie Porcilin. Mayong hapon kanimo Madam Rosalie. Mayong hapon po. Yes, ma'am. Naay nagreklamo ma'am katong si Madam Elizabeth Maming ug si Madam Mia Maming nga matod pa
wala ko no sila nakadawat nining ayuda o katong mga benepisyo isip lagi ko no mga solo parents po sila ma'am. Unsay hinungdan nga nung wa sila na apil ma'am? Bali, gi-inform po ang opisina from the holiday po na mayroong ibibigay na financial assistance ang DSWD para sa solo parents tung Webes sa hapon, mga 4 o'clock in the afternoon. Okay. Then, napangayuan nila kami og listahan, abrupt na listahan. Okay. So, wala may mahatag na listahan sa ilaha kasi ang ginapangayo nila is solo parent na indigent na active. Okay. So, wala naaman siya ang mga listahan sa naa sa mga president sa per barangay kung kinsa tong ilahang mga solo parent active sa per barangay na sa 26 barangays. So, pagka Webes in the afternoon, naaman may group chat sa mga solo parent president sa per barangay, text na nako sila nga hatagi na ninyo ko og names sa tong inyong gihatag sa ako nga numbers ng mga solo parent na indigent na active sa inyong grupo. So, naka-come up ni og list Friday night na sa lista tanang mga solo parent. Abrupt siya kasi pagka Monday, amo tong distribution dayon sa financial assistance. So, nag-overtime ni sa opisina Saturday, Sunday for their solo parent ID. Kasi ang aming gina-priority kasi karon ang kung naalang may mga trabaho nga magamit nila ang ilahang solo parent ID sa ilahang additional leave na 7 days leave. Ano lang po ang serbisyo nga ginahatag karon sa solo parent based on the Republic Act na 8972. Okay. Insert ma'am Rosalie sa laktod kato sila wala sila na-appeal sa gisabit nga pangalan sa inyo ha kay ang inyong gipangayo katong active. Yes po, active member sa mga solo parent na nag-attend kanunay dito sa mga meetings sa activities sa barangay. Okay, so Unang klaro active kayo. member. Klaro kayo. Sige, Ma'am Rosalie, makadawat pa ba ni sila Abay, og second mga batch? ayuda sa sunod nga batch? Dili na ako masulti kung naabay second batch nga ayuda or ano. Ang ako alang advice sa ilaha, magiging active member sila sa ilahang grupo sa barangay. Okay. Sige, Ma'am Rosalie, Porcelain, daghang salamat kayo. Nasabtan ako sa bubot ni mo explanation ang punto. Salamat kayo, Ma'am Rosalie. Thank you po. Okay, sige. Katon na. Active ang gikinahanglan. Taga-permi nagatambong yes, sa ilahang pero meeting. di ba nadunggan na to ang interview kanina, wag ganin daw sila kaila sa president. Wala po siya kabalo na day chat group. Wala gyud eh. So karon kung kay kabalo na sila unsang katong pamanaka, So, kinahanglan klaro mo nga, active. dapat active ka. So pananglitan, wala ganin sila kabalo sa kinsa ilang president. Wala sila ka-appeal sa group chat nila. Yes. Pero pangutanon po nato nganong wa man po sila naka-appeal. Mao po. Diba? Ang president pa responsible enough nga Ikaw mo magpamember man po ana, nila ang diba? miyembro. Kabrigada Abner, solo parent ko, ano kasi Kung nakay kailangan solo parents, dapat mag-isurya po ka. Magmarites pug ka, Mars. Mars, asa tong mga pang solo parent diri Mars? Di ba? Di ba? Dahil dito sa explanation ni Madam Elizabeth, ni Madam kining Rosalie, klaro nga active ko, no? Oy, atong balikan sa linya si Ma'am Elizabeth Maming. Ma'am Elizabeth, nadunggan nimo ang explanation ni Madam Opo, Rosalie? sir. Yes, ma'am. Hello, sir? Yes, ma'am. Active daw, ma'am, ang ilang gipang tagaan o ayuda. Opo, sir. Tinod na siya, sir, active. Kami man po, sir, muapin na po niya ng mga meeting kung sila nagpabalo po sa mua. Nya ka na mga ano dira, sir, kang bayan yan sa mga sa babae, sir. Gaatin ba ako na, sir? Karon naman ang wala ka ating, sir. Kaya naman ko diri sa Marble nga tabang. Layo bang ko, sir. Nagapaluat ko na perminti dira sa among barangay. Kaya na kayo mamrisabot na, di naman man siya makaila sa kuha. Ako nagapaluat ko dira, gaduhan ko dira sa among barangay. Nangutan ako, ma'am. Kumusta naman to ang among i-applyan nga solo parents? Tubagon naman ka niya nga, ay kabala ka kay, kung tawagan na mo, di, eksana mo kung naa. Kami dito, nagpaabot ni sa mga text nila.
Wa man, tawagan niyo, may mag-out ka din sa mong number. Imposible magud kay sir, kay kini magud niya inyong gitawagan karon nga number. Mao magud akong number nga gihatag sa ilaha. Okay. Wala jud na siya katawag sa kuha sir bisan ni ka isa. Ma'am Elizabeth, so ang imong duda diri nga gituyo gyud nga dili ka tawagan para di ka maapil. Pwede po siguro sir, basi gihatag niya kay mga paninta nga mo ang pangalan, giyan gi-replace. Basi na siya tao gipasulod, wala ta kabalo. Unsa nga lang sa inyong president ma'am, dito magud pwede na to nga pangutana unsa may nahitabo nganong wala na apil yung pangalan. Nga ingon nimo, gaapil-apil man pud kag mga meeting. Dre sa kay nabi ni bayan ni Andre sa babae sir, apil kay sulo parents lagi ko. Apil ko ana sir, pero dili mo na perminti din sir kay siyempre mana po na akong i-perminti apil-apil nga naman ko trabaho sa layo. Okay. Ang sa mo po na ako mga anak, na ako, pinabudi kayo mapakaon na sila magsigugin natin na lang meeting. At least kami nagpasa ni sa mo ang solo parents na para maapil niya na. Wala ka nag-apil og meeting ma'am. Naka-attend ko ikay sa sir, kato lagi sa bayan yan sa mga babae, may nanak ba? Naka-attend ko katong meeting nga solo parents magyapon to. Mo bitaw na nakabalo ko nga kanang mag-apil og solo parents kay among chairman gapabalo man na sa mo ah. Kanos ato Katulad pa lang din yung time. Katulad din, biris naman na gihatag sila ang tom. O Sabado pa lang day, nitawag na sila sa amua or dili, ingon man siya kadin. Kung kaya akong gitiksan Sabado pa lang sa'yo, nabasahan ako, nakauli ko sir, nakapasa ko sir, paningkamutan ko na nga, maapi ko ana, kaya nga dako kay nangatabang sa kuha. Ma'am, dinalian man gud daw ko no, abrupt ko no ang pagpangayog pangalan mo atong ilang giingon. O mo pa gani sir, ang ilang mo pa gani ang sulti gani. Naman kay trabaho ma'am, wala siguro gyud ka nakahabol. Mo pa gani sir, kaya wala man bud ni gitawagan ko dayon og unta natawagan mi. Mo sir, maningkamot jud ko sir ba nga makauli ko sayo. Sige. Okay. Susama sa tangingawan na tayo na himo ay human na. Unta di na. Mo gani sir, okay lang po sir, nabitay Ginoo sir. Mauman ma'am, sige, kuan na lang ta, pangutana na lang sa mga kaubanan ma'am. Sige, salamat ma'am Elizabeth maming. Daghang salamat po sir. Sige. Unta, sa second batch no, maapil na sila Ma'am Elizabeth, no? Sila Ma'am Maming. No? Okay, kung active, tanang meeting, ginaapilan, tanang mga activities sa solo parents, apil ka, uy, pwesyono na to ang president, ganun wala ka na tagaan. Ano wala ka na apil dito sa active member na ginatawag na to. Kaya yung definition ganina, nag-a-attend permi meeting. Ang kulang na lang dire ang kumpirmasyon sa president. Yes. Okay, kung sa status, anong mga wala nakadawat? Nag-a-attend ba na? Or sa ba? Na ano na ba rin, nalista na dyan officially sa solo kaya parent? ko, dili sa ko magbasol sa president, kaya ako kadungog sa iyang side. Gusto na ko madunggan sa iyang side. Kung na ang presidente nagapaminaw sa to karon, pwede siya mag-text or magtawag. Okay, klaro man ang taga DSWD, klaro man, active ang ilang ginaingon, o niya abrupt ang pagpangayong pangalan. Na yung mga nag-text diri ka Brigadang Abner regarding sa solo parent, good PM sir, maupod na nahitabo sa mga siguro, palakasay system. Kung wala ka nailhan, di ka matagaan. Okay. Pait kayo kung gani naka-fill up na kog form pero hantod karon wala gyapon ko Okay. nakadawat. Dili tanan ang makadawat nga na wala ingon nga gina-justify nato ang taga-gobyerno ha. Ana magid usually ang mga opinion nga manggawas kapag ka dili tanan matagaan, manggawas na pabor-pabor, na idulsluwag, na ay mga gikontrahan gyud kay nganong wala na apil. Basta dili gani matagaan tanan. Ana na lang siya. So ang atong kuan na lang din sugyot na lang unta diri nga kun ay aktibidad, aktibo mo nga musalmot o unta pa lang atong gobyerno dungagan po tanan nga i-cover na ni tanan nga kwalipikado. Lagi kay para way mahayay. Basta dili gani maapod-apuran tanan na gireklamo no. Mura na ginawin nila nga na isa ka libong irok din na gihulugan nimo bukog nga tulora ka buok. Mag-ilog yun na. Magpatay na Magpatay yun na. Maraging lang itabo din ron sa programa sa gobyerno. Basta dili tanan. Inanagyapon to sa senior citizen. Tama tong ingon nimo. Maskin tong sa SAP gani, no? Kabrigadang Abner, ina na itong nahitabo Ay, lahi man tong sa SAP kay sobra-sobrang po doon. Ipamalik sa Manila. Ang uban kay na qualified daw sila pero wala daw sila kadawat. Katong SAP na to diri sa Jensan. Kabalo ba mo nga mga 20 million ang pondo nga gibalik sa Manila wala nahatag sa mga nanginanglan. Unya, madunggan na to nga, uy, daghan pa min taon diri wala tagaan. Gani, daghan hantod karon napatay mga texter na wala man mi kadawat. Tungod kay wala nila nalukop tanan, naabtan po sila deadline. Ana pod ang nahitabo niya to. Lahi pod to. Kumbaga sobra ang pondo ato. Nga sobra gipamalik na lang pondo, wala nahatag ato sa mga tawo. Sayang man to. Kani gikulang ang pondo, wala na po napuran tanan. Sayang ra to mga enumerators, di ba na to? Para sa SAP wala gihapon. Sa atong pagbalik mga kabrigada at ang iyang dugang kaalam ug mapangutanang legal mga kabrigada dinhi sa Di Pwede Yan!
manifestasyon ang duha ka mag-isuod nga mga solo parent tungod ilang gireklamo ang ilang barangay tungod sa dili patas nga paghatag niini og ayuda ngadto sa mga beneficiaries sa Manila. Adlawng Sabado mga kabrigada, gitawagan sila sa barangay para papasahon og form aron maapil sila sa pagpanghatag og ayuda. Tungod working moms ang mag-isuon, wala sila nakaadto sa mismong adlaw. Adlawng Lunes, miadto sila sa barangay ang mag-isuon. Apan natingala na lang sila nga miingon ang barangay nga dili na sila pwede makadawat o na-release na ang maong ayuda. Dako kuno ang tabang sa ayuda unta para kanila isip solo parent aron makapalit og panginanglanhanon. Pero wala nahatag ng kabrigada Abner. Anyway, para sa dugang detalye ato makauban karon sa nasa atong linya sa telepono ang usa ka single ma'am solo parent nga nagreklamo. Maayong hapon kanimo, Ma'am Elizabeth. May hapon, sir. Okay. Pwede ba nimo masaysay unsa ning nahitabo nganong wala mo natagaan og kining ayuda isip mga solo parents pud kamo? Kay tungod wala daw na magitubag ang tawag sa amo ang telephone number. Ako silang gipasabot, sir, kay naman ko diri sa Mardi Dugatag abang ko. Tapos ginan ako sila nga, ma'am, dili man din yung mapunta ako ang numero. So nag-text man lang unta mo sa mo. At least mabasahan ako ang inyong message. Makauli dayon ko nga kana nga time, makauli dayon ko para makapasa ko sa akong requirements. Okay. Ma'am Elizabeth, basin og naapoy deadline no nga kinahanglan nga ma-submit kani anang maong panahona para mahabol ang imong pangalan dito sa listahan sa makadawat. Bali, Bernes pa daw sa gabi, sir, na daw sa LGU ang sa radyo, nagipasa na daw sila, sabot na daw sila sa radyo nga, kailangan karong Sabado, mapasa na daw na mo ang among requirement. So, nagtawag man sila sa mua, sir, is alas 3:30 na, sir, sa hapon. Dili pa dito natawagan. Ang natawagan na ako, pa yung igsuon. So, paano kung maka-urada-urada og uli nga, hapon naman ko nakabalo. Nakabalo ko nga, akong pangalan, na sa master list, ang akong igsuon ng gapon nagpabala sa ako. Pero gabi na, sir. Alaman na kay kumuli, kaya ako apod, nangagpaspod ko, kada sinig, muuli kong Domingo, pagkalunis, makaapas pa ko sa requirements nila. Dagang pagod ang sir, gapasa ka ng mga requirements, kaya para makakuha og ID. Nangutana mi dito sa amin, na nakigistorya sa mga nga, dili man na pwede, ma'am, na ma-replace ang inyong mga pangalan. Ito nga, ma'am, kung na ang sulti dito sa mo ang barangay nga, na-replace daw ang mga pangalan na mo. Okay. Yeah, siyempre, sir, kami, sayangan di kay mga solo parents, good me. Duha pa din ito kung iso na ang gi-replace. Okay. Pangitao na mo itong ingon nila nga leader na mo, si Jocelyn Panyo, gipapangita na mo, di na mo makitan kay ang ilang rason sa kuha, di ko ninyo makitan kay di si man ko kaayo. Ma'am. Pero ma'am, usay giingon nga rason nga nung wala mo na apil o wala mo nakadawat. Tungod ang lagi, sir, nga, dili daw mapunta ka mo ang number. Mura na, sir. Mura na ilang kuha niya. Urgent daw kayo nga, ipasa daw dayon sa region ng kanang amo ang mga pangalan. Yes, ma'am. Basig mao gyud po tinuod ang rason, Ma'am Elizabeth. Ang ako nang gusto masayran diri nga, syempre basig na ay deadline sila sa pag-submit sa mga requirements. Unya nga kinahanglan nga ipasa, ang ako lang gusto ipangutana na abay nakadawat nga mas naulahi pa sa imuha. Wala po ko kabalo, sir, ba kung nakadawat nga ano, pero ang akong igagaw manggod, sir, sa lain manggod na barangay, nakadawat manggod siya, sir, na natagaan siya o kanang katong ilahang papel good, ilahang form, natagaan akong igagaw dito sa barangay Mabuhay. Dapat kami po dun tatagaan po dun chance nga makapasamid. So, katong Domingo man lang, sir, naabot nitong Domingo. Pwede man mix-tawagan kay total doon raman ni sa barangay. Okay. Sa 7 doon raman ni. Nga, taga-dira rapod na nga mo ang kana si Jocelyn Panyo, taga-radya mo, rapod na siya. Nga, naman po ni chairman, sir. Di man sila magpabalo sa mong chairman kay wala na day panahon nga magpabalo sila sa chairman. Trabaho man na nila nga magpabalo unta sa chairman. At least kami, matawagan ni sa chairman nga naaday ka ng form ipanghatag para sa mua sa single parents. Okay. Wala man po, sir. Kaso human na ni ma'am human na kining maong pag-release nini ang ato na lang pangutana diri. Unsay gihatag nga statement sa inyo ha sa sunod ba nga batch makadawat mo? Nimo to si Ma'am Jocelyn Panyo nga kanang
sa January kuno daw sa January basi daw makaluyan nga maapil daw ni kani iya daw ning isulod sa sunod daw kuno nga solo parents kung na pa day bat Sige. priority daw ni niya. Ang maayo Hindi ni mo po sa iyasa nga maghulat lang po ni ma'am kung matinuod man ang tanganaan na. Okay, ang maayo ana magsige mog follow up pirmi. Inamoy number atong si Ma'am Jocelyn para matag karon og unya inyong ginakontak unsa nay update para dili na mo O gani, ang kalibugan ng namo sir ba kay sukad-sukad sir natiguan naman ang pagkuan ng bula. Karon pa man pug nakabalo nga may GC dahil na ang solo parents nya. Ang pagkabalo maguna ko kung nag-apply ni, siya magud mo gipasan sa requirements nya dili man day siya ang leader anak kay ang iyang man din trabaho anak sa drugs man din na siya naman siya man nagulit anang solo parents nga may leader man din nga katong si Junix Pradas mao do na nga mo ang leader sa solo parents. Wala kita. Lawa man mikakita sa dagway ana. Kung sa dagway ni anak ang gusto sa kana ni Jocelyn Pradas kami daw dapat magbuan sa among leader nga makabalo sa nga mo na siya among leader. So di dapat kung baka siya man ang leader dapat makipag ila-ila po siya sa mga siya ang among pasahan sa among requirements. Di po wa ko kita sa dagway ni anak. Okay. Kinsa kay nay sayop ana no ang leader nga wala nagduol sa inyo ha or kamong wala nagduol sa leader. Ana. Ana ang ato masara. Anyway, ma'am, among i-follow up kining inyong concern no kung unsa ba gyud masubay na to unsa ba gyud nahitabo nini asa ba ang nagkulang unsa bay problema nganong wala mo nakadawat. Tangang salamat Madam Elizabeth Maming. Daghang salamat po sir. Okay. Sige. So kani burag manugod ang deadline, no? Ang deadline. So, marang naikalisdanan nga ma-contact. Contact sila. So, wala sila nakatambong. Nya, Otong wala na sa napil. ipangayuan na sila listahan nga inganang orasa dapat ma-available ang listahan. Dili po nato mabaso lang nasa gobyerno, no? Pudugod na ang IBC sa gobyerno, Brigada Abner, kung kinsa lang tong rilisan. Kung based dito sa masabit na form, di ba? Siyempre, dili gyud po tanan makadawat niya na. Kay kabalo biya ta. Ino na to nga, ay, na benepisyo sa mga senior citizen. Dili tanan nga senior citizen makadawat niya na. O tungod kay limitado pag yun ang pundo po sa gobyerno. So, ang slots ana, pwede nga mag-apply ka, pero magulat ka, kanusa ka ma-appeal dito sa listahan. Ana, gihapon na ning saloperen, Brigada Abner. Gihapon na. So, naagi mga kakulangan niya na. Magani nga, dapat kung kamo gani, nag-apply mag-benepisyo sa gobyerno, siyempre, dili po ta maingon nga kining maapod-apod na tanan sa gobyerno nga hinabang kamo mag-follow up gyud kamo dili na gukdon mo di ba kung lisod kayo mo kontakon ang taga-gobyerno labi nagtapulan ang taga-gobyerno so sa asa mo ngano maghulat ni ani ngano magkukod-kukod ni ani na ikaw jud ang habulon no Brigada Abner nay punto nako nay deadline wala ko nag-ingon nga sayop si Madam Elizabeth pero ang punto nato dire ay ang taga-gobyerno in taon na ginahabol na unya ang taga-gobyerno dili gyud pod na magukod-gukod kun naay pareha lang pod sa imo nga qualified man pod ngano katulisod pag taon kay dana man didra available naman taon ang kining atong gukdon. Okay. Ato sa makauban karon sa linya sa telepono usapa ka single ma'am nga nagareklamo. Okay, unsa ni? Okay, mao gyapon. Ato yung igsuon yata ni no Brigada Abner si ang isa ganina. Ato ang tan-awon, no? Okay. Ulito na sige, to. mautong atong... Pero for sure, same lang gihapon ni sila ganahitabuan ni Brigada Abner na wala sila na contact. Kay kauban ba sila? Oo. Wala sila naka-submit. Mautong wala sila nasali, no? Dito sa pagpanghatag lagi para aning sa mga solo parent. Tama to ingon mo Brigada Abner na ang gobyerno ni man na sila mismo jud ang mga awhag sa mga maghabol sa imo haba, no? Kung as much as possible kita pag ganing mangutana unsang benepisyo ang naa para sa kuha. Okay. Diba? Sige, iyang igsuon ning ato makauban karon si Madam Mia Maming. Madam Mia, kumusta unsay nahitabo pod sa imo? Lahi ba imong sitwasyon ngadto kay Ma'am Elizabeth or pari-pareho lang mo? Mayng hapon kanimo, ma'am. Ano lang po, pareha lang din po. Pareha lang gyapon no. So, unsay nahitabo kanang wala mo nakahabol gapon sa deadline? Oo. Wala gapon mo nakahabol sa deadline. Unya, ang gitawagan, ang gitext, appeal gapon ka sa gitext pero wala ka dayon nakatubag, ma'am? Hindi na, tinawagan yung anak ko. Kasi lang problema, nasa po ako sa trabaho. Pero siya nakakuha siya ng form pero hindi lang pasa ng naaga. Okay, so wala yun napasa. Hindi na ipasa ng maaga. So ano po yung gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Kasi po, kahapon,
Nagkausap na po kami kahapon. Sabi niya po, bibigyan niya po kami ng chance. Pag mayroon na po daw, kung mayroon naman na darating na panibago. Okay. Sige ma'am, wala na po tayong magagawa doon sa na-i-release na po kasi tapos na po yun. Ang maidulot ng interview na ito kasi yung inyong pangalan maaalala na nung concern kasi nagreklamo kayo na hindi po kayo naisama. Opo. Yun na lang po ang pwedeng magandang benepisyo itong panayam po namin sa inyo and ipa-follow up po namin itong problema, itong concern po nyo. Madam Mia, maraming salamat. Opo, maraming salamat din po. Okay. Yan. So, katupad ka, Brigada Abner, same. Same Wala siya lang. kasubmit og form. So ang kuan na lang ani, itong kay nagreklamo sila, so more or less, isiguruhon sila nga ma-appeal sa sunod nga batch. Yes. Wala na tayo mahiming. Sila na lang dyan ang mag-follow up ani ka Brigadang Abner, no? Magani ang- Isa tong assign dito sa ilang barangay. Ang akong pangutana gani Brigadang Irin, naabay nag-apply nga mas naulahi pa sa ilaha nga nakadawat kay kuna di gyud maayo ay pabor-pabor gyud pero wala man sila Wala kabalo man. So it means kung kinsa na dito nakasubmit tong deadline, mura jud tong na-appeal sa listahan. Siyempre, na yung mga Para requirements. dyan Na requirements yung ginapangayo, kung makomply mo, okay, makadawat ka. Na ay deadline sa submission, kung wala ka nakabit sa deadline, di ka kadawat. Okay. Para sa dugang impormasyon na atong makahinabik karon ang Social Welfare Officer nga siya Madam Social Welfare Officer 2 nga siya Madam Rosalie Porcilin. Maayong hapon kanimo, Madam Rosalie. Mayong hapon po. Yes, ma'am. Naay nagreklamo, ma'am, katong si Madam Elizabeth Maming ug si Madam Mia Maming nga matod pa wala kuno sila nakadawat nining ayuda o katong mga benepisyo isip lagi ko ng mga solo parents po sila, ma'am. Unsay hinungdan nga nung wa sila na-appeal, ma'am? Bali, gi-inform po ang opisina from the WD po na mayroong ibibigay na financial assistance ang DSWD para sa solo parents tung Webes sa hapon, mga 4 o'clock in the afternoon. Okay. Then, napangayuan nila kami og listahan, abrupt na listahan. Okay. So, wala may mahatag na listahan sa ilaha kasi ang ginapangayo nila is solo parent na indigent na active. Okay. So, wala naaman siya ang mga listahan sa mga president sa per barangay kung kinsa tong ilahang mga solo parent active sa per barangay na sa 26 barangays. So, pagka Webes in the afternoon, naaman ni group chat sa mga solo parent president sa per barangay, text na nako sila nga hatagi na ninyo ko og names sa tong inyong gihatag sa ako nga numbers ng mga solo parent na indigent na active sa inyong grupo. So naka-come up ni og list Friday night na sa lista tanang mga solo parent. Abrupt siya kasi pagka Monday amo tong distribution dayon sa financial assistance. So nag-overtime ni sa opisina Saturday, Sunday for their solo parent ID. Kasi ang among gina-priority kasi karon ang kung naalang may mga trabaho nga magamit nila ang ilahang solo parent ID sa ilahang additional leave na 7 days leave. Ano lang po ang serbisyo nga ginahatag karon sa solo parent based on the Republic Act na 8972. Okay. Insert, ma'am Rosalie, sa laktod, kato sila, wala sila na-appeal sa gisabit nga pangalan sa inyo, kay ang inyong gipangayo katong active. Yes po, active member sa mga solo parents na nag-attend kanunay dito sa mga meetings, sa activities sa barangay. Okay, so Unang klaro active kayo. member. Klaro kayo. Sige, ma'am Rosalie, makadawat pa ba ni sila Abay, og second mga batch? ayuda sa sunod nga batch? Dili na ako masulti kung naabay second batch nga ayuda or ano. Ang ako alang advice sa ilaha, magiging active member sila sa ilahang grupo sa barangay. Okay. Sige, ma'am Rosalie Porcilin, daghang salamat kayo na nasabtan ako sa bubot nimong explanation ang punto. Salamat kayo, ma'am Rosalie.
Thank you po. Okay, sige. Sama to. Katon na, active ang gikinahanglan. Taga-permi nagatambong yes, sa ilahang pero meeting. di ba nadunggan na to ang interview kanina, wag ganin daw sila kaila sa president. Wala po siya kabalo na day chat group. Wala gyud eh. So karon kung kay Wala, kabalo gyud. na sila unsang katong pamanakan, So, kinahanglan klaro nimo nga, active. dapat active ka. Oh, so pananglitan, wala ganin sila kabalo sa kinsa ilang president. Wala sila ka-appeal sa group chat nila. Yes. Pero pangutanon po nato nganong wa man po sila naka-appeal. Mao po. Oh. Di ba? Ang president pa responsible enough nga Sila, ikaw mo magpamember gipangita man po ana, nila di ba? ang miyembro. Kabrigada Abner, solo parent ko, ano kasi Kung nakay kailangan solo parents, dapat mag-isurya po ka. Magmarites pug ka, Mars. Mars, asa Say- tong mga pang say solo latest. parent diri Mars? Oh, di ba? Oh, di ba? Dahil dito sa explanation ni Madam Elizabeth, ni Madam kining Rosalie, klaro nga active ko, no? Oy, atong balikan sa linya si Ma'am Elizabeth Maming. Ma'am Elizabeth, nadunggan nimo ang explanation ni Madam Opo, Rosalie? sir. Yes, ma'am. Hello, sir. Yes, ma'am. Active daw, ma'am, ang ilang gipang tagaan o ayuda. Opo, sir. Tinod na siya, sir, active. Kami man po, sir, muapin na po niya ng mga meeting kung sila nagpabalo po sa mua. Nya ka na mga ano dira, sir, kang bayan yan sa mga, sa babae, sir. Gaatin ba ako na, sir? Karon naman ang wala ka ating, sir. Kaya naman ko diri sa Marble nga tabang. Layo bang ko, sir. Okay. Nagapaluat ko na perminti dira sa among barangay. Kaya na kayo mamrisabot na, di naman man siya makaila sa kuha. Ako, nagapaluat ko dira, gaduhan ko dira sa among barangay. Nangutan ako, ma'am. Kumusta naman to ang among i-applyan nga solo parents? Tubagon naman ka niya nga, ay kabala ka kay, kung tawagan na mo, di, eksana mo kung naa. Kami dito, nagpaabot ni sa mga text nila. Wa man, tawagan niyo, may mag-out ka din sa mong number. Imposible magod kay sir, kaya kini magod niya inyong gitawagan ka rin nga number. Mao magod niya akong number nga gihatag sa ilaha. Okay. Wala, dyan na siya katawag sa kuha, sir, bisan ni kaisa. Ma'am Elizabeth, so ang imong duda diri nga gituyo gyud nga dili ka tawagan para di ka ma-appeal? Pwede po siguro, sir. Basi gihatag niya kay mga panintiyan na mo ang pangalan. Yan gi-replace. Basi na siya tao gipasulod. Wala takabalo. O singalan sa inyong president, ma'am, dito magod pwede na to ngay pangutana unsa may nahitabo nganong wala na apil yung pangalan nga ingon nimo ga-apil-apil man pud kag mga meeting. Dre, sa kayo nabi, may bayan niya Andre sa babae, sir. Apil kayo, solo parents lagi ko. Apil ko, ana, sir, pero dili mo na perminti din, sir. Kaya siyempre, mana po na akong i-perminti apil-apil nga naman ko trabaho sa layo. Okay. Ang saan mo po na ako mga anak, kung ako, pinabuli kayo mapakaon na sila magsigugin natin na lang meeting. At least kami, nagpasa niya sa mo ang solo parents na para maapil niya na. Wala ka nag-apil og meeting, ma'am. Naka-attend ko ika-isa, sir, kato nag-isabayan yan sa mga babae. May nanak ba? Naka-attend ko katong meeting nga solo parents magyapon to. Mo bitaw na nakabalo ko nga kanang mag-apil og solo parents kay among chairman gapabalo man na sa mua. Kanos ato Katulad pa na dyan yung time. Katulad, biris naman na gihatag sila ang form. O Sabado pa lang dahil, gitawag na sila sa amua or dili, ingon man siya kadin. Kung hindi akong gitiksan Sabado pa lang sa'yo, nabasahan ako, nakauli ko sir, nakapasa ko sir, paningkamutan ko na nga, maapi ko na, kaya nga dako kay nangatabang sa kuha. ma'am, dinalian man gud daw ko no, abrupt ko no ang pagpangayog pangalan mo atong ilang giingon. O mo pa dyan sir, ang ilang mo pa gani ang sulti gani. Naman kay trabaho, ma'am, wala siguro gyud ka nakahabol. Mo pa gani sir, kaya wala man budin ni gitawagan ko dayon, o unta, natawagan mi, mo sir, maningkamot ko sir, ba nga makauli ko sa'yo. Sige, sige. Okay. Susama sa tangingawan na tayo na himo ay human na. Unta di na gyud. Mo gani sir, okay lang po sir, nabitay Ginoo sir. Mauman, ma'am. Sige, kuha na lang ta. Pangutana na lang sa mga kaubanan, ma'am. Sige, salamat, ma'am Elizabeth, maming. Dagan salamat po sir. Sige. Unta, sa second batch, no, maapil na sila, Ma'am Elizabeth, no? Sila, Ma'am Maming. No? Okay, kung active, tanang meeting, ginaapilan, tanang mga activities sa solo parents, apil ka. Uy, pwestiyon na to ang president, ganun wala ka na tagaan. Ano wala ka na appeal dito sa active member na ginatawag na to. Kaya yung definition ganina, nag-a-attend permi meeting. Ang kulang na lang dire ang kumpirmasyon sa president. Yes. Okay, Kung kung sa status, makontak na anong mga wa nakadawat? Nag-a-attend ba na? Or sa ba? Na ano na ba rin? Nalista na dyan officially sa solo Kaya parent? ko, dili sa ko magbasol sa president, kaya ako kadungog sa iyang side. Gusto na ko madunggan sa iyang side. So, kung na ang presidente nagapaminaw sa to karon, pwede siya mag-text or magtawag. Okay, klaro man ang taga DSWD. Klaro man, active ang ilang ginaingon. Huwag niya abrupt ang pagpangayong pangalan.
Na yung mga nag-text diri ka Brigadang Abner regarding sa solo parent, good PM sir, maupod na nahitabo sa mua siguro palakasay system. Kung wala ka nailhan, di ka matagaan. Okay. Pait kayo kung gani naka-fill up na kog form, pero hantod karon wala gyapon ko Okay. nakadawat. Dili tanan ang makadawat nga na wala ingon nga gina-justify nato ang taga-gobyerno ha. Ana magid usually ang mga opinion nga manggawas kapag ka dili tanan matagaan, manggawas na pabor-pabor, na idulsuluwag, na ay mga gikontrahan gyud kay nganong wala na appeal. Basta dili gani matagaan tanan. Ana na lang siya. So ang atong kuan na lang din sugyot na lang unta diri nga kun ay aktibidad, aktibo mo nga musalmot o unta pa ng atong gobyerno dungagan po tanan nga i-cover na ni tanan nga kwalipikado. Lagi kay para way mahayay. Basta dili gani maapod-apuran tanan na gireklamo no. Mura na ginawin nila nga na isa ka libong irok din na gihulugan nimo bukog nga tulora ka buok. Mag-ilog yun na. Magpatay na Magpatay yun na. Maraging alang na itabo din ron sa programa sa gobyerno. Basta dili tanan. Inanagyapon to sa senior citizen, tama tong ingon nimo. Maskin tong sa SAP gani, no? Kabrigadang Abner, ina na itong nahitabo Ay, lahi man tong sa SAP kay sobra-sobrang po doon. Ipamalik sa Manila. Ang uban kay na qualified daw sila, pero wala daw sila kadawat. Daw, ha? Katong SAP na to diri sa Jensan. Kabalo ba mo nga mga 20 million ang pondo nga gibalik sa Manila wala nahatag sa mga nanginanglan. Unya, madunggan na to nga, uy, daghan pa min taon diri wala tagaan. Gani, daghan hantod karon napatay mga texter na wala man mi kadawat. Tungod kay wala nila nalukop tanan, naabtan po sila deadline. Ana pod ang nahitabo niya to. Lahi pod to. Kumbaga sobra ang pondo ato. Nga sobra gipamalik na lang pondo, wala nahatag ato sa mga tawo. Sayang man to. Kani gikulang ang pondo, wala na po napuran tanan. Sayang ra tong mga enumerators, di ba na to? Para sa SAP wala gihapon. Sa atong pagbalik mga kabrigada at ang iyang dugang kaalam ug mapangutanang legal mga kabrigada dinhi sa Di Pwede Yan. Di Pwede Yan. Ani ang dugang kaalam para sa atong mga kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam, mga kabrigada. Karong bulana, atong ginasaulog ang Juvenile Justice Welfare Consciousness Week kon JJ Week. Sa ilawom sa Presidential Proclamation No. 489 Series of 2012 o RA No. 10661, giingon man nga matag November ginasaulog ang Juvenile Justice Welfare Consciousness Week. Ang tema sa Juvenile Justice Welfare Consciousness Week kon JJ Week karong tuiga, batang handa at may alam kay isa sa pagharap sa bagong normal. Kini nagahatag og focus sa pagpartisipar sa mga kabatanunan aron ma-promote pa ang ilang mga katungod karong new normal ug aron mahatagan pagdugang kaalam ang mga Pilipino sa pagpatuman sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ug isip pagsaulog sa JJ Week, ginaimbitahan kita nga makigiusa sa aktibidad para ani nga selebrasyon. Dugang niini aron mahatagan og pagtagad ang mga kabatan-unang mga Pilipino, ilabi na ang mga children conflict with the law kon CICL o children at risk nga mabalaan ang ilang papel sa nation building ug aron mahibalaan sab sa mga duty bearers o stakeholders ang ilang responsibilidad sa pagprotekta sa mga katungod sa kabatan-unan. Ato nang tubagon ang pangutanang legal nga gipanangat sa atong mga kabrigada. Kini ang unang pangutana nga atong nadawat. Attorney, krimen ba ang pagpamalikas sa usa ka tao? Alang sa tubag sa mga pangutana atong makauban karon na live via Zoom si Atty. Saiki Fontanilla Mamadra. Atty. Saiki, maayong hapon kanimo. Wala. Naka-mute siguro si Atty. Saiki. Naka-mute kaya ta, attorney. Okay. Magandang hapon, Kabrigadang Abner and Kabrigadang Erin, o sa mga nagatanaw sa ato karong hapon. Assalamualaikum. Okay. Yes. Attorney, ang pampamalikas ba kuno, pwede nga makasuhan ang tao tungkol kay nakapamalikas siya sa laing tao? Oo, naatay slander no nga krimen, mauni ang kanang magsigi ka pamuyayaw kung sa Ilonggo pa sa usa ka tawo og napaulawan siya sa kadaghang mga tawo. So definitely pwede siya filean og slander, lalo na nga
kanang dili mo gud ta dapat magbuhi og mga istorya nga malain basta-basta. Oy, so yes, pwede ka ma-filean og kaso kung nagapamalikas ka. Okay. Pero attorney, sa pareha sa amo mga Ilonggo, daghang og ekspresyon, dili man totally nga pamalikas, pero expression ba murag part na sa language nga murag di na manikayan. Pero kumbaga dili to ang punto nga namalikas ka para paulawan, pero murag naka-appeal naman sa linya na God, attorney God. Naay nga natay jurisprudence or decision sa Supreme Court nga naay mga words o kung paano giingon o gibungat ang pag-istorya kay pras na sa Ilonggo namo gini mga words of expressions nga ma-remember na ko tong bata pa ko kay Ilongga mo gyud mino si Nanay Ilongga man na ako'y giingon nga word nga ako ang amiga nga Ilocana na suko kaayo kay abi niya sa iyaha pero murag part lang gud na sa as expression and there is a specific ruling nga kung halimbawa ang usa ka word na dapat pamalikas kung murag expression lang niya o dili directed dito sa tao, dili ka pwede ma-filean og slander. So dapat kuan gyud, dapat maklaro gyud nga kung kana ba nga imong pamalikas para i-discredit or paulawan siya or kana part lang sa imong expression. Dapat dedicated to a specific person yun siya. Kaya kung halimbawa, naduba naman yung mga nga sa sobra ni mo kasuko, makamurag yung ka ba, pero dili siya. So, yes, dapat directed to a specific person para ma-filean kang kaso og slander. Marabag sa kung ako pod, uy, wala ko namalikas sa sensitibo ra ka, expression na ako. Naagoy nga na ang mga tao nga gabula-bula lang ang baba. Siyempre ang uban ma-offend but it's not a crime if it's not directed to a specific person. Okay, sige. Salamat attorney. Kini ang ikaduhang pangutana gikan sa atong sender. Aduna ko'y nabanggaan nga tao sa traffic light ni kalit lang sa tabok bisag naka-green light. Imbis siya ang masamdan, ako na noon ang nasamdan attorney. Ang pangutana, aduna ba ko'y tulubagon ani attorney? Okay. Sa ingani nga sitwasyon nga specific yun nagiingon nimo nga siya ang naay traffic rules violation, definitely wala yung kay liability ni ani or dili ka obligado magbayad or magtubag kung unsa man ang nahitabo. So, yes, wala no di ay wala kay tulubagon ni ani og wala kay obligasyon sa iyaha kay kung siya man kaya ang nagkunsa beating the red light man kay green na ni liko gyapon, so wala kay bayaran ni ana nga news. Wala kay tulubagon pero walay makapugong sa iya attorney nga mukaso. Oo. Kay syempre dapat maguna nato i-prove kung kinsa gyud ang guilty diri no. Kay daghan tag pwedeng i-consider dira nga factors. Nag-cross siya sa green light pero unsang tawag nato na ikaw wala kay driver's license. So magkuana na siya parang even na ba? Dili na mo kumbaga pareho na mo na liability. So naa na yung ubang factors nga i-assess ni ana. So yes, pwede ka file og kaso tong nagbit og red light, maski kung sa iyang gihatag nga facts murag maingon ta nga ay wala gyud liability ang nagnangutana sa ato pero again kamo na gani pag maingana mga traffic violations o kanang aksidente, as much as possible kompromiso na lang kay hastang dugaya ang proseso. Kung mag-file na yung kaso mo gastos pa mo og abogado nga kung isettle na lang murag ang oras ninyo gipalit na lang ninyo ba o kung kaya lang man pud oy dili na lang magpataasay og ihi, mao na lang na isettle na lang gyud. Okay, sige. Sige, salamat kayo Attorney Psyche Fontanilla Mamadra. Maayong hapon kanimo attorney. Maayong hapon ug salamat. Salamat sa datay. Okay, sige. Naabapod mo yung mga legal nga mga pangutana nga bot ninyo nga matubag, i-PM na sa atong programa o i-text ninyo sa numero nga nasa inyong TV screen. Ug kana mga kabrigada lay na usab na hugna sa pagutingkay sa maisyong dili angay baliwalaon ug maisyong angay hatagan og igong pagtagad sa makausapa. Ako si Kabrigadang Erinde Casyon. Ako sab si Kabrigadang Abner Francisco. Lahi ra gyud kung aduna tay kaalam aron sa ingon kato nato dili gyud manyatakan. Be proud of Jensen again. Barog Jensen. Kini ang Di Pwede Yan. Di Pwede Yan.